Magandang araw mga bata. Ang ating aralin ngayon sa Filipino 4 ay ang tungkol sa akdang naratibo, anekdota. Lagyan ng tamang letra ang bawat patlang upang mabuo ang mga pahayag. Ang naratibo ay tinatawag ding patlang. Sa naratibo, para ka ring patlang. Ano ang nangyari sa iyo ngayong araw? May patlang ka ba? Sa pagkukwento, para maintindihan ka ng nakikinig sa iyo at maging kapanapanabik ang istorya mo, kailangang isalang-alang ang sumusunod na elemento. Ito ay ang tauhan, tagpuan, pangyayari, wakas, at aral. Ibigay ang mga mahahalagang salitang kaugnay ng anekdota. Gawing gabay ang una at huling letra na nasa patlang upang matukoy ang sagot. Punan ang patlang sa kaliwang hanay. Ang anekdota ay isang uri ng patlang. Ang pagkukwento ay mula sa sariling patlang. Ang karanasang ikukwento ay kadalasang patlang. Sa kabuuan, ang mga paksa sa pagkukwento ng anekdota ay mula sa sariling karanasan na may paksang nakakatuwa, nakakainis, nakakalungkot, nakakatakot, nakakabigla, o anumang salaysay tungkol sa patlang. Sa kabuuan, ang mga paksa sa pagkukwento ng anekdota ay mula sa sariling karanasan na may paksang nakakatuwa, nakakainis, nakakalungkot, nakakatakot, nakakabigla o anumang salaysay tungkol sa damdamin. Ayusin ang mga letra na nasa kaliwang bahagi upang mabuo ang susing salita kaugnay ng anekdota. Basahin ang deskripsyong nakatala sa kanang bahagi. Number 1. Ang bida sa iyong kwento. 2. Lugar kung saan naganap ang iyong kwento. 3. Pagkakasunod-sunod na naganap sa iyong kwento. 4. Dito nagtatapos ang iyong kwento. At number 5. Natutuhan mo sa iyong kwento. Mga tamang sagot. Lagyan ng check ang iyong mga sagot. Pagsasalaysay, nagkukwento, istorya. Pagkukwento, karanasan, nakakatuwa, damdamin. Tauhan, tagpuan, pangyayari, wakas, at aral. Natutuwa akong nasagutan mo ng tama ang bawat bahagi ng pagsasanay. Ngayon naman ay makinig sa isang anekdota kong babasahin na may pinabagatang lakbay-aral sa aming probinsya. Noong Mayo, nagpasya ang aming pamilya na magbakasyon sa probinsya ng aking tatay sa Ilocos. Kami ay nagbiyahe ng malayo mula sa aming tahanan sa Taguig upang masilayan ang ganda at kultura ng Ilocos Norte. Sa aming unang araw ng pagdating, kahit medyo pagod pa, kami ay pumunta agad sa dagat. Ako, ang aking mga magulang, kasama ang aking mga kapatid ay nagtungo sa dalampasigan upang maglaro sa buhangin at magtampisaw sa mababaw na tubig. Napawi ang aming pagod. Napansin namin ang mga malalaking alon. Agad kaming sinabihang mag-ingat sa mga ito. Pagkatapos ng aming paglalakad sa dalampasigan, isang salo-salo ang inihanda sa amin. Nakalatag ang mga pagkain sa isang mahabang mesa. May mga isda at karneng nakahain. Hindi mawawala ang mga gulay na pampalakas ng katawan at prutas bilang panghimagas. Kahit ayaw ko ng gulay,
At pinilit kong kumain dahil alam kong masustansya ang mga ito. Natural ang tamis ng mga prutas kaya kumain na din ako nito. Hindi tulad ng mga panghimaga sa Maynila na kadalasan ay artipisyal ang pampatamis. Ibang-iba ito sa mga kinakain namin sa Maynila na kadalasan ay fast food. Makikitang sariwa ang mga pagkain dito sa probinsya. Nabusog ako sa masasarap na pagkaing inihain sa amin. Kinabukasan, kami ay pumunta sa Vegan Ilocos Sur kung saan makikita ang magagandang bahay na bato at makasaysayang kalsada. Napalibutan kami ng makukulay na bulaklak at nakakatuwang mga kalesa. Napagtanto namin kung gaano kahalaga ang pagpapahalaga sa ating kasaysayan at kultura. Sa aming huling araw, pumunta kami sa Bangi Wind Farm, kung saan makikita ang malalaking wind turbines na nagpuproduce ng kuryente. Napagtanto namin ang kahalagahan ng paggamit ng malinis na enerhiya upang mapanatili ang kalikasan. Hindi ko na malaya na nakaisang linggo na pala kami sa Ilocos. Nakauwi kami sa Taguig na puno ng mga bagong alaala at karanasan. Ang aming paglalakbay sa Ilocos ay nagturo sa amin na mahalin at alagaan ang ating probinsya. Nagkaroon ako ng mas malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng kalikasan at kasaysayan ng aming rehiyon. Mabuti na lang at nakapunta ako sa magagandang lugar. Alam ko na ito ay magiging bahagi ng aking buhay, lalo kong minahal ang bansang Pilipinas. Ngayon naman ay sagutin mo ang mga tanong. Una, ano ang paksa ng anekdota? Ano-ano ang mga ginawa nila pagkadating sa probinsya? Kinabukasan ng kanilang pagdating ay ano naman ang kanilang ginawa hanggang bago bumalik sa Maynila? Paano nabago ang pananaw niya sa pagkain ng mga gulay at prutas? Tungkol saan ang unang bahagi ng talata? At panghuli, anong aral ang napulot mo sa binasang anekdota? Ngayon naman ay isulat mo ang iyong mga sagot sa isang buong papel. Maraming salamat sa iyong pakikinig at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Paalam!